ingay ng mga taong nagmamadaling maglakad, busina, at usok ng mga sasakyan ng sa araw-araw ay nakasanayan ko ng makasalamuha. Kung sa ibang pagkakataon, siguro baka ma-enjoy ko pang maglakad-lakad muna, magmuni-muni bago pumasok sa trabaho. Pero hindi pwede ngayong araw dahil malilate na ako sa trabaho. Hindi naman kasi sana ako malilate. In fact, maaga nga akong gumising. Sadyang minalas lang talaga dahil habang naliligo ako ay biglang nawala ng water supply. Saktong nagsasabon ako ng mukha nang mawala ng tulo ang shower. Ang ending, kakapa-kapa akong lumabas ng banyo para lang magtungo sa kusina. Naroroon kasi ang tubig sa jug. Mabuti sana kung may kasama ako sa apartment na inuupahan ko. Ang kaso, wala. Simula kasi nang makagraduate at makahanap ako ng sariling trabaho, bumukod na rin ako. Wala lang, gusto ko lang ng privacy. Pumayag din naman kagad sila mama. Nang huminto ang jeep sa tapat ng malaking gusali, ay mabilis pa sa 4:00 akong bumaba. Patakbo na rin ang ginawa ko para lamang makapasok sa building na aking pinagtatrabahuhan. Ni hindi ko na nga nabati ang guard na malayo pa lang ay nakangiti na sa akin. Pagkatapos kong mag-login ay agad akong dumiretso sa elevator na wala ng laman. Dahil syempre, lahat ng empleyado ngayon ay nasa kanila ng mga trabaho. At ako, heto, hinihiling na sana bumagal ang oras. 20 minutes na akong late. At ngayon pa lang ay nai-imagine ko na agad ang itsura ng devil boss ko. Sigurado sa mga oras na to ay salubong na naman ang kilay noon. Namumula ang mukha. At anumang oras ay handa nang bugahan ako ng apoy. Ay, sana naman late din siya. Nang magbukas ang elevator, ay patakbo kong tinungo ang aking table. Nasa may gilid lamang yun ang pintuan ng opisina ng aking amo. Pero hindi pa man ako nakakalapit doon nang bumukas ang pinto ng opisina. At iluwang matangkad na lalaking may gwapong mukha. Pero hindi marunong ngumiti. Huminto ako para ngitian at batiin siya. Kahit sobrang labag pa sa aking kalooban. Ang ngitian at pagpakabait sa kanya sa araw-araw ay isang pagsubok sa akin. Sino ba naman kasing gaganahang makisalamuha sa lalaking isinilang yata para magalit sa mundo? Good morning, Sir Adam. You're late. Kulang na lang ay dumagundong ang mabigat na boses niya sa buong hallway. Sa lubong ang kilay niya at halatang bad mood. Anyways, lagi naman siyang bad mood. Wala nang bago ron. Bihira ko lamang siyang makitang nakangiti. Kung hindi ko nga lang din kailangan ng trabahong ito, matagal na akong nag-resign. Masyado kasi siyang suplado at istrikto. Lalo na pagdating sa trabaho. Sorry po, hindi na mauulit. Naiilang na nagbaba ko ng tingin. Kahit 1 taon na ako nagtatrabaho sa kanya bilang kanyang sekretarya, ay hindi pa rin ako nasasanay kapag tinititigan niya. Lalo na kapag galit siya. Nakakapanghina ng tuhod. He's such a heartless. No wonder wala pa siyang nagiging girlfriend. Paano bang magkakaroon nakakatakot nga siya. Kahit ako naman yung babae, hindi ako may in love sa kanya. Never! Hindi na talaga mauulit. Dahil tanggal ka na next time. Now go to your table at mag-umpisa ka na magtrabaho. Singhan niya bago muling bumalik sa loob ng kanyang opisina. Bahagya pa akong napapitlag ng malakas niyang isarang pinto. Napakasuplado! Padabog kong tinungo ang aking table at nag-umpisa na nga magtrabaho. Nakakasira talaga ng umaga ang isang Adam Montesilio. Hindi ko nga alam kung saan ba yun ipinaglihi ni Tita Leia. Mabait naman si Tita. Nakasundo ko nga agad siya kahit kakikilala ko pa lang sa kanya. Pero si Adam, 1 taon na kaming palaging magkasama sa trabaho. Pero ni minsan hindi man lang siya bumait sa akin. Pasalamat siya't malaki magpasahod ang kumpanya. Kung hindi, asa pang magtiis ako sa kanya, no? Nang sumapit ang lunch break, ay sakto natapos ko na rin ang pinagagawa ni Sir Adam. Kaya naman tumayo na rin ako at nagba siya ng magtungo sa pantry. Doon ay naabutan ko ang ibang empleyado na kasalukuyang kumakain. May kalakihan ng pantry dahil dito madalas nagtitipon-tipon ng halos lahat ng empleyado ng kumpanya kapag oras ng pahinga o kaya'y may salo-salo. Angeline, kamusta? Ano, sinabon ka na naman ba ni Sir Adam?
Sinalubong kagad ako ng nangaasar na tanong ni Julie. Lagi naman kaya't kahit hindi na ako magsabon kapag naliligo ay okay na. Kay Sir Adam pa lang namumuti na ako. Namumuti na ako sa putla. Tugon ko na ikinatawa nilang lahat. Normal na sa amin ang ganitong usapan, ang pag-usapan si Sir Adam. Napakasungit naman kasi talaga. Hindi marunong ngumiti o kahit bumati. Parang magtataka pa nga kami kapag isang araw nakita namin yung ngumiti o tumagon man lang sa aming pagbati. Nakiupo ako sa table nila Julie bago ko inilabas ang aking lunchbox. Bakit ka ba naman kasing nagpa-late bruha? Alam mo naman palaging galit yun si Sir. Lalo mo pang ginalit. Mabutit hindi ka tinanggalan ng trabaho. Singit ni Peter. Isa rin siya sa malalapit kong kaibigan at co-workers. Hindi niya naman ako pwedeng tanggalin basta-basta dahil si Madam Leia ang makakatapat niya. Tamad kong wika pero may halong katotohanan. Si Madam Leia ang nagpasok sa akin bilang sekretary ni Adam. Na-meet ko siya last year nung nanakawan siya ng 2 pangit na lalaki. Dahil bad trip ako that day dahil hindi ako matanggap-tanggap sa trabaho. Kaya lahat ng galit ko ay naibuntun ko sa mga magnanakaw. Nung makita kong ang kinuha nilang bag at alas si Madam Leia, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa na pumulot ng mga bato at pagbabatuhin ng mga ito. Wala rin silang nagawa kung hindi ang tumakbo, pero nahuli pa rin sila ng mga pulis. Nang araw din iyon ay todong pasasalamat sa akin ni Madam Leia. Nag-alok pa nga siya ng pabuyan na kaagad ko namang tinanggihan. Siyempre, bukal naman sa loob ko ang pagtulong at thank you lang ay sapat na sa akin. Ang akala ko nga lulubayan niya na ako noon. Pero nang mapatingin siya sa hawak ko ay nagtanong muli siya kung nag-a-apply ba daw ba ako. Nakaagad ko namang tinugunan. Nang sabihin niyang naghahanap ang kanyang anak ng magiging sekretary ay pakiramdam ko, nanalo ako sa loto. Lalo na nang mahar agad ako at malaman ko na malaki ang sahod. Akala ko ang swerte-swerte ko na. Di naman pala. Dahil nuknukan pala ng sungit ang makakasama ko araw-araw, ang magiging amo ko. At iyon ay walang iba kung hindi si Adam Montesilio. Swerte ka pa rin naman, Angelina, singhal ni Julie. But anyway, since birthday ko ngayon, invited kayong lahat mamaya sa bar. Libre ko. Dagdag niya dahilan para magkagulo ang mga kasama namin. Wow, mapero. Wika ni Beverly, isa rin sa mga co-workers namin. Siyempre naman minsan lang to kaya't sumama na kayo. Lalo ka na Angeline, magtatampo talaga ako kapag humindi ka. At sinong may sabing hihindi ako? Namimiss ko na nga mag-inom tapos libre pa. Kaya gawa ko dyan. Kulang na lang ay kalampagin kong lamesa dahil sa excitement. Matagal-tagal na rin yung huli kong beses na malasing. At gusto ko na ulit maranasan yun. Lalo na ngayon na sobrang stress ako sa amo ko na panay ang utos sa akin. Ayun naman pala sasama daw Peter. Wika ni Julie kay Peter. Sabay tingin dito ng makahulugan na hindi ko nalang binigyan ng pansin. Nang matapos akong kumain at makapagpahinga saglit, ay nagpaalam na rin ako sa kanila. 1 oras lang ang break ko. Pero mas gusto kong bumalik ng maaga sa aking office table para walang masabi ang mabait kong amo. Pasabay, hindi pa man ako tuluyang nakalalabas ng pantry nang sumunod sa akin si Peter. Oh, tapos na rin ba yung lunch break mo? Hindi pa naman, pero sa office table ko na ako magpapalipas ng oras. Nakangiting tugon nito. Nang makarating kami sa tapat ng elevator, ay siya nang pumindot para magbukas yun. At gano'n na lang ang gulat ko nang makita sa loob si Sir Adam. Prente itong nakatayo. Bagaman bakas din ang pagkagulat sa mukha nito nang makita kami, ay kaagad ding bumalik sa pagiging seryoso at walang pakialam sa paligid. Sir, good afternoon po. Bahagya pa akong tumungo para magbigay galang. Si Peter ay gano'n din ang ginawa bago kami tuluyang sumakay ng elevator. Tila naman walang pakialam na tumangulang siya bago iniiwas sa amin ang tingin. Nang umandar pataas ang elevator, ay napuno ng saglit na katahimikan ng paligid na hindi ko nga alam kung papaano pa ako nakakahinga ng maayos sa isiping nasa iisang lugar lang kami ni Adam. Ito rin ang unang beses na nakasabay ko siya sa elevator. May sarili kasi siyang elevator,
kaya't hindi ko alam kung bakit nandito siya. Nang malapit na ang floor ni Peter ay muli siyang nagsalita. Kita-kits na lang mamaya sa bar, Angelina. Pupunta ka. Saan niya na parang kami lang dalawang magkasama. Sige lang, wala rin naman akong gagawin mamaya eh. O sige. Anyat nagpaalam na rin nang bumukas ang elevator. Nang makalabas siya'y agad ding nagsarang elevator. Kami na lang ding dalawa ni Adam ang magkasama. At hindi ko alam kung bakit parang mas sumikip palalo dito sa loob. Hindi na rin maayos ang paghinga na aking ginagawa. At kung magtatagal pa kaming magkasama na kulong sa lugar na ito, ay baka hindi ko na kayanin. Ilang minuto pa ang muli ang lumipas bago muling nagbukas ang elevator. Gumilid ako sa tabi para paunahin siyang makalabas. Nang maiwan ako mag-isay saka lamang ako nakahinga ng maayos. Hawak ko ang dibdib na sumunod ako kay Sir. Hanggang ngayon ay naguguluhan pa rin ako kung bakit ganun palaging epekto sa akin kapag nasa paligid lang si Adam. Pero iniisip ko na lamang na baka dahil ayoko lang talaga sa presensya niya at hindi ako komportable kapag nasa iisang lugar lang kami. Pasado 5:00 ng hapon nang makauwi ako sa apartment na aking tinutuluyan. Saglit lang din akong nagpahinga bago ako naligo at nagtungo sa bahay nila Julie. Angelina, good, you're here na. Tayo sa kwarto. Hindi na ako nakaangal nang hilahin niya ako papasok ng kanilang bahay at dalhin sa kanyang silid. Doon ay naabutan namin ang iba pa naming kasamahan sa trabaho na pare-parehong busy sa pag-ayos ng sarili. Hi Angeline, kala ko naman hindi ka nasasama. Bati ni Beverly. Kasalukuyan tong nakaharap sa salamin habang nagme-makeup sa sarili. At mabuti ka mo, sumama ka. Dahil sa Heavenly Bar tayo mapupunta, no? Balita ko, mga mayayaman at mga artista lang ang pumupunta doon. That's why I'm so excited na. Tumitili namang segunda ni Leia. Ang iba'y mga nakairit din na tila kinikilig at hindi na makapaghintay na makapunta doon. Habang ako naman ay hindi makapaniwalang tinitingnan sa Julie. Alam ko namang may kaya siya sa buhay. Pero nakakapagtaka naman doon niya kami dadalhin sa mamahaling bar. Tapos ay libre niya pa kaming lahat. Totoo ba? Tanong ko kay Julie. Yeah, minsan lang naman kasi. Tugon niya, busy sa paghahanap ng damit sa kanyang aparador. Social yung bar baka mamulubi ka niyan. Hindi siya sumagot. Nagpatuloy lang siya sa paghahanap. At nang makitang hinahanap ay nakangiti akong hinarap. Huwag mo akong alalahanin. O ito, isuot mo. Baka makabingwit ka na rin ng mayamang boylet. Anya sabay bigay sa akin ng black sleeveless na dress. Ayoko niyan. Baka malamig sa bar. Ayos na itong suot ko. Mariin kong tangge. Simpleng puting t-shirt at pantalon ng suot ko. Hala ka, hindi pwede yung suot mo. Baka mapagkamalang kang nene doon. Palatak niya. Nang hindi ko pa rin tanggapin ang dress ay muli niya akong hinila papunta sa banyo. Mamili ka. Ako magbibihis sa'yo nito o magbibihis ka? Seryoso ka ba? Hindi bagay sa akin yan. Tsaka baka lamigin lang ako ron eh. Mariin ko pa rin pagtanggi. Hindi naman sa hindi ako sanay na magsuot ng revealing na clothes. Ayoko lang talaga dahil alam kong maraming lasing sa pupuntahan namin mamaya. At siguradong hindi rin ako mag-e-enjoy dahil hindi komportable ang suot ko. Suotin mo na yan. Bilisan mo na't nagmamadali na sina Bev. Yun lamang at lumabas na siya ng banyo. Naiwan naman ako natitigilan. Matagal ko pang pinagmasan ng dress bago yun isuot. Matapos naming makapag-ayos ay saktong may dumating na van na ayon kay Julie ay si Peter ang nagdadrive. Hindi naman pala namin kailangan mag-alala kahit malasing kami dahil sa may service naman na maghahatid sa amin pabalik ng bahay. Napakaganda mo, Angeline. Bakas ang paghanga sa boses ni Peter nang makita ko. Ikaw din, ang gwapo mo. Di naman halatang naghahanap ka ng chicks mamaya, no? Natatawang pagbibiro ko sa kanya. Saglit naman siyang natigilan. Tila hindi nagustuhan ng sinabi ko. Hoy, lovebirds! Mamaya na kayo maglandian. Umalis na tayo at excited na ako maghasik ng lagim sa bar. Agaw atensyon ni Beverly. Natatawa namang inirapan ko siya bago pumasok sa van. Hindi naman nabago sa akin ang tuksuhin kami ni Peter. Sanay na ako pero hindi ako naiilang.
Siguro dahil hanggang kaibigan lang talaga ang tingin ko sa kanya. Nang makarating sa bar, ay alak agad ang aming tinikman. At tama nga ang chismis. Talagang napakasarap nga ng kanilang mga alak. No wonder na dinadayo to ng lahat kahit mabigat sa bulsa ang presyo ng mga alak at pulutan. Malawak at maganda rin ang paligid. Ang dance floor ay tila nagaanyaya ng mga mananayaw. Kaya nung medyo tumagal na ang aming kwentuhan at inuman, ay nagpasya na kaming magtungo sa dance floor. Maraming tao doon. Karamihan ay kabataan kaya todo ingat ako na wag mapalayo kay Julie. Mahirap na't baka mawala sila sa paningin ko. Nang mapagod sa pagsasayaw ay nagpaalam na ako sa kanila na babalik na sa aming table. Hindi pa rin naman ako nalalasing dahil konti lang ang inumin ko. At may pasok pa nga kami bukas. Baka malik na naman ako at tanggalin na ako ni Adam. Bahagya akong napaismid nang maalala ang masungit na mukha ni Adam. Ay, nakakasira siya ng mood. Ba't ko ba inaalalang cold-hearted na yun? Mariin akong napailing bago sinapo ang aking sentido. Oh, lasing ka na kagad? Nag-aalalang tanong ni Peter nang makarating ako sa aming table. Hindi, may naalala lang ako. Marahan akong naupo sa couch at isinandal ang aking ulo sa headrest. Sa gilid ng aking matay kita ko si Peter na kinuhang baso ng tubig sa table. Pagkuway lumapit sa akin. Oh, magtubig ka na muna. Tama na yung kakainom at may trabaho pa tayo bukas. Anya't iniabot sa akin ng tubig. Napapangiti namang kinuha ko yon. Salamat. Umayos ako ng upo bago inumin ng tubig. Inubos ko pang laman ng baso bago yun ibinalik sa kanya. Pansin kong pagkisap ng kanyang mga mata nang ibalik sa table ang baso. May pupuntahan lang ako saglit dito ka lang. Hindi mapakaling wika niya bago atubiling umalis. Bahagya namang nagsalubong ang kilay ko at kahit nagtataka sa kanyang inaakto ay hindi ko na lamang pinansin. Muli akong sumandal at pumikit. Pakiramdam ko ay mas lalo lamang akong nahilo. Adam's point of view. Mariin kong naikuyam ang aking mga kamay habang pinagmamasdan mula sa malayo si Peter. Titingin-tingin siya sa paligid habang pasimpleng inilalagay ang dinurog na gamot sa basong may lamang tubig. Nang matapos ito sa ginagawa ay saktong dating naman ni Angelina, nakahawak pa sa bandang sentido nito. Hindi ko marinig ang pinag-uusapan nila dahil sa lakas na rin ng tugtugan sa bar. Pero base sa nakikita kong kalagayan ng dalaga, ay lasing na ito. Nang makaupo nga ito ay kaagad itong nilapitan ni Peter at inabutan ang basong may laman ng tubig. Ang basong tinimplahan nito ng dinurog na gamot. Mahina akong napamura nang nakangiti yung tinanggap ni Angeline at inumin. Hindi pa nakontento, inubos pa. Hindi makapaniwalang napasinghap ako. Ganun niya pinagkakatiwalaan ng lalaking yun? Nang umalis si Peter ay pabagsak kong binitawan ang hawak kong alak bago ko tinungo ang kinaroroonan niya. Angeline batong bakal, anong meron sa'yo? At bakit halos mabaliw ako sa pag-iisip sa'yo? Angeline's point of view. Mahina akong napaungol nang makaramdam ng kakaibang init. Sa sobrang init ay tila gusto ko na lamang maghubad at haplusin ang aking katawan. Angeline? Dahan-dahan akong nagmulat nang marinig ang pamilyar na boses na yon. Sa aking pagmulat ay ang matangkad at gwapong lalaki ang bumungad sa akin. Nakatayo siya sa harapan ko habang salubong ang kilay. Mukhang galit. Bahagya namang nangunot ang noo ko. Umayos ako ng upo at pinakatitigan siya. Bagaman hindi ko makita ng maayos ang kanyang mukha ay malakas naman ang pakiramdam ko na kakilala ko lang siya. Peter? Hindi ko alam kung bakit yun ang lumabas sa bibig ko. Siguro dahil si Peter lang naman ang kasama namin dito at siya lang din ang kakilala ko. The heck? Rinig kong mahina niyang pagmumura. Tila ba hindi nagustuhan ang binigkas ko. Let's go, you're drunk. Hindi pa man ako nakakaimik ay mabilis niya nang hinawakan ang braso ko at inakay akong palabas ng bar. Dahil nahihilo pa rin ay nagpaubayan na lamang ako sa kanya. Pero alam kong hindi lang yun ang dahilan. Nagpaubaya ako dahil gusto ko ang nararamdaman kong init sa matigas niyang kamay na nakadikit sa aking mga balat. Wait, sino ka muna? Pasensya na ha, medyo hindi kita matandaan eh. Kilala ba kita? Tanong ko bago pilit na inaalis ang kamay niyang nakahawak sa akin. Hindi niya ako tinugon. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad.
At nang makarating kami sa parking lot, ay saka lang siya tumigil. Binitawan niya ako bago ako binalingan. Pero gwapo ka naman at mukhang yummy, kaya sige, sasama ako sa'yo. Pili ako siyang initian bago hinagod ang tingin ng kabuuan niya. Nang dumako ang tingin ko sa bandang leeg niya, ay kita ko pang mariin niyang paglunok. Lasing ka, Angeline, at mukhang tinamaan ka ng gamot na iniligay ni Peter. Saad niya na ikinakunot ng noo ko. Kilala mo ko? Tanong ko na hindi pinansin ang huli niyang sinabi. Oh, di ayos. Sasama na talaga ako sa'yo. San ba tayo? Your place or mine? Nangaakit kong tanong. Hindi ko malaman kung bakit parang lalo lang yatang nag-init ang pakiramdam ko nang mapatingin sa harapan ng pantalon niya. I'm your boss, Angeline. Stop doing that. Ihahatid na kita sa inyo. Boss? Mahina akong natawa. Humakbang akong palapit sa kanya. Bago ay tumingkayad, bago ko ipinulupot ang mga kamay ko sa batok niya. Ang hati mo naman, boss. Halos pabulong na wika ko habang sa mga labi niya nakatingin. Angeline, stop it. Mahina ngunit matigas na turan niya. Bahagya pang umigting ang kanyang panga na lalong ikinainit ng katawan ko. I'm sorry, boss, but I can't stop it. Kailangan ko itong gawin dahil kung hindi, baka mamatay ako. Nahihirapan kong sambit. Pagguway mabilis ko siyang sinunggaban ng halik sa labi. Tila lalong sumidhi ang nararamdaman kong init ng matikman ng malambot niyang mga labi. Hindi ko alam kung papaanong hindi ko magawang kontrolin ang katawan ko. Basta't ang gusto ko lang ay magpaalipin sa kama kasama ang lalaking to. Enough! Habol kong hininga ko nang itulak niya akong palayo. Mahinang tulak lamang upang hindi ako matumba. Nang tingnan ko siya, ay bahagyang namumula na ang mukha niya. Bakas rin ang paghihirap sa kanyang mukha. Huwag kang gumawa ng bagay na pagsisisihan mo rin sa huli. Saad niya. Wala akong pakialam. Kung ayaw mo, pwedeng-pwede akong humanap ng ibang lalaki. Marami pa namang iba dyan. Naiinis ko ng tugon. Hindi ko na talaga kaya pang labanan ang nararamdaman ko. Pinagpapawisan na ako at lumalakas na rin ang tibok ng puso ko. Anytime may feeling ko, mamamatay ako kung hindi ko mailalabas tong init ng katawan ko. Damn you, Peter! Pagmumura nito na hindi ko maintindihan kung bakit. Wala akong ibang naiintindihan ngayon kung hindi ang nararamdaman ko lang. Nang sa tingin ko ay ayaw talaga ng pakipot na lalaking to ay agad ko na siyang tinalikuran. Babalik ako sa bar at hahanap ng ibang lalaking makakapagpaalis ng init ng aking katawan. Pero hindi pa man ako tuluyang nakalalayo nang maramdaman ko ang pagpigil niya sa braso ko. Nang lingunin ko siya'y tila ako mapapaso nang mapatingin sa nagliliyab niyang mga mata. You leave me no choice but to do this, Angeline. Just make sure na hindi mo ito pagsisisihan. Mariing sambit niya bago ako hinapit sa bewang at saglit na siniil ng malalim na halik. Nang matapos ay hinigit niya ako pasakay sa kanyang kotse paalis sa lugar na yon. Nang makarating sa kanyang kondo, ay muli niya akong hinalikan hanggang sa maramdaman ko na lang ang paglapat ng aking likod sa malambot na kama. Dahil sa nakalulunod niyang mga halik, ay namalayan ko na lamang na kapwa na kami walang mga saplot. Ready? Maya-maya'y tanong niya. Kasunod nun ay naramdaman ko ang matigas na bagay na gustong pumasok sa akin. Kagatlabi naman akong tumango at tila naman yun lang hinihintay niyang sagot. Muli niya akong hinalikan ng mariin bago ko naramdaman ang pag-iisa ng aming katawan. Hindi ko na namalayan pang sumunod na nangyari dahil pagkatapos nun ay nawalan na ako ng malay. Masakit ang ulot katawan ko nang magising ako kinabukasan. Nang magmulat ako'y muntikan pa akong mapasigaw sa takot nang mapansing na sa ibang silid ako. Bakit nandito ako? Mariin akong pumikit at pilit na inaalala ang mga nangyari ng nagdaang gabi. Pero kahit konti ay wala akong maalala kung bakit narito ako. Ang huli kong naalala ay nung inabutan ako ng tubig ni Peter at nang magpaalam itong aalis lang saglit. Shucks! Anong ginagawa ko rito? Hindi kaya... Magkakasunod akong napailing nang maisip ang isang bagay na maaaring nangyari kagabi.
Pinakalma ko muna ang aking sarili bago ko dahang-dahang sinilip ang sarili sa ilalim ng kumot. At kulang na lang ay magsisigaw ako sa iyak nang makitang iba na ang suot kong damit. Malaking damit na pag-aari ng isang lalaki. At sa pang-ibaba ay brown na boxers. Muli kong nilibot ng tingin ang buong silid. Pero wala ni isang bakas ng lalaking kasama ko kagabi. Ipinagpapasalamat kong wala siya. Dahil hindi ko alam kung papaano siya pakikiharapan. At kung may mukha pa ba akong ihaharap sa kanya. Kahit na masakit ang buong katawan, partikular na ang gitnang bahagi ng aking katawan ay pinilit ko pa rin bumangon. Mabilis kong hinagilap ang aking shoulder bag bago lumabas ng silid. Sumalubong sa akin ang malawak at malinis na salas. Bigla rin kumalam ang aking sikmura nang makaamoy ng mabangong pagkain. Siguro ay nagluluto ang lalaki kaya't wala sa kanyang silid. Sa isipin yun ay mas binilisan kong makarating sa nakasarang pinto. Kailangan ko nang umalis bago pa niya ako makita. Nang makarating sa pinto, hawak ko na rin ang doorknob nang may magsalita sa aking likuran. "Where are you going?" Automatic kong nanginig ang aking kamay nang mabusesa ng pamilyar na boses na yon. "Aalis ka na ba matapos mong magpakasasa sa katawan ko kagabi?" Mariin akong pumikit bago siya dahan-dahang hinarap. Halos manghina ako nang makita kung sinong lalaking nakatayo sa aking harapan. Bahagya pang nakataas ang isang kilay nito. Sir Idam?" "Bakit parang nagulat ka? May inaasahan ka pa bang iba?" Magkakasunod ang ginawa kong pag-iling. Pasensya na po sa nangyari kagabi. Lasing lang po ako eh. Kung maaari po, kalimutan na lang natin yun. Nahihiyang nagbaba ako ng tingin. "Ine-expect ko nang iyan ang sasabihin mo." Pagak siyang tumawa. Nang maramdaman ko ang paglapit niya sa akin ay nahigit ko ang aking paghinga. Ang dapat kong gawin ay umatras, pero hindi ko magawa dahil tila nanigas na ang aking katawan. "Angeline," iniangat niya ang aking mukha sa pamamagitan ng paghawak sa aking baba. Para pa akong kinuryente nang maramdaman ang init ng kanyang kamay. "Just so you know, wala rin akong pakialam sa nangyari sa atin kagabi. But..." Saglit siyang tumigil sa pagsasalita. Mariin niya akong tinitigan sa aking mga mata. "If ever na may mabuo sa ginawa natin, huwag kang mag-alala dahil willing akong panagutan ka." Bigla ang pag-ahon ng kaba sa aking dibdib sa narinig. Nahihintatakutang lumayo ako sa kanya. Pagkuway wala sa sariling hinawakan ko ang aking tiyan. Nang makita niya ang ginawa ko ay tumaas ang sulok ng kanyang labi. "Wala tayong ginamit na proteksyon kagabi." "Aalis na po ako." Hindi ko na siya hinintay pang makaimik dahil nagmamadali ko ng tinungo ang pintuan at lumabas doon. Hanggang sa makarating sa aking tinutuluyan ay malakas pa rin ang kabog ng dibdib ko. Sa tuwing naaalala ko mga sinabi ni Idam kanina ay para akong kandilang nauupos. Hindi maaari. Hindi ako po pwedeng mabuntis. Ano na lang sasabihin sa akin nila mama? Niwala nga akong pinapakilala sa kanilang nobyo tapos mabubuntis ako? No! At bakit ba kasi sa dinami-rami ng lalaki? Bakit si Adam pa? Ang walang pusong lalaki na yun. Hindi ko ma-imagine na pumayag akong makipagsiping sa kanya. Kung sakali mang mabuntis ako, hindi ko ahayaan na panagutan niya. Mas gugustuhin ko pang maging isang single parent kaysa makasama siya sa iisang bubong. Bago pa ako mabaliw sa mga maaaring mangyari, ay nag-asikaso na ako ng sarili. Hindi pwedeng hindi ako papasok ngayon. Walang magbabago. May nangyari lang sa amin pero patuloy pa rin ang buhay. Amo ko pa rin si Adam at hindi ako maiilang na pakiharapan siya. So what kung siyang naka-virgin sa akin? Wala akong pakialam. Basta't wag niya lang din akong pakikialaman. Akmang tatayo na ako para sana maligo nang tumunog ang cellphone na nasa loob ng aking bag. Pagkakuha sa cellphone, ay muling kumabog ang aking dibdib nang makita kung sinong tumatawag. It's Adam. Ano na naman bang kailangan niya? Tanong ko bago sinagot ang tawag. "You can have your day off today. Bukas ka na lang pumasok. Alam kong masakit pa ang katawan mo dahil sa nangyari kagabi." "Thank you." Putol ko sa anumang sasabihin niya bago ini-off ang aking phone. Ayoko nang marinig pa ang mga sasabihin niya.
At kailan pa natutong magsalita ng mahabang lalaking yun? Ay, nahihirapang bumuntong hininga ko. Nababaliw talaga ako kapag naaalalang si Adam ang nakasiping ko kagabi. Nang sumunod na araw ay pumasok na ako. Ganun pa rin ang aking routine. Papasok sa trabaho at haharap kay Adam na parang wala lang. Nagagawa ko pa rin siyang tignan sa mga mata ng walang awkward na nararamdaman. At ganun din naman siya. Masungit pa rin at hindi marunong umiti. Ang isang bagay lang na napansin ko sa kanya ay hindi na siya masyadong naguutos. Nagagalit din siya kapag nakikita niya akong nakikipagkwentuhan kila Peter. Pero kahit ganun, ay hindi ko na lang yun pinapansin. Ang mahalaga sa akin ngayon ay hindi na ako masyadong napapagod ngayon. Hindi niya na kasi ako pinag-overtime. Ang baho! Ano bang amoy yan? Nakahawak sa ilong na tanong ko. Kasalukuyan kaming nandito sa pantry. Lunchtime kaya't magkakasama na naman kaming lahat dito. Aba, hindi ako Tanggi kagad ni Julie. Nang dumaan sa harap ko si Beverly, dalang lunchbox niya ay halos mahilo ako sa amoy. Ano ba yung baon mo, Bev? Ba't ang baho? Panis na yata yan Hindi ko napigilan ng pagniwi. Nasusukan na rin ako dahil tila hinahalukay ang aking tiyan. Chicken adobo to. Hindi to panis, no? Grabe ka sa akin, Angeline. Kahit tikman mo pa, Hawak ang bibig niya nandidiring tumayo ako ng akma niya akong susubuan. Daig mo pang buntis Kung may boyfriend ka lang, pinagkamalang ka ng buntis. Natatawang sambit niya na bumalik sa kanyang kinaupuan. Ako naman ay biglang natigilan. Hindi ko magawang umimik dahil inunahan na ako ng kaba. Mabuti na lamang at walang nakapansin sa bigla kong pagtahimik. At mabuti na lang din dahil walang pumansin sa sinabing yun ni Beverly. Pagkatapos ng lunch break ay nagpaalam ako kay Sir Adam na mag-half day dahil sa biglaang pagsama ng pakiramdam ko. Mabuti na lang at pinayagan na rin niya ako agad. Nagmamadali kong umuwi sa bahay at nagdiretso sa banyo. Pagkaupo sa toilet ay kaagad kong binuksan ang binili kong pregnancy test. 5 minuto rin akong nagtagal sa banyo. Nakaupo lang at mahinang nagdarasal na sana mali ang aking iniisip. 2 weeks nang delay ang regla ko at sa buong buhay ko, ngayon lang ako na-delay. Magdadalawang linggo na rin ang may nangyari sa amin ni Adam, kaya't sobra-sobrang nararamdaman kong nervyos ngayon. Makalipas pang ilang minuto ay lakas loob ko nang tinignan ang resulta ng PT. Nang makita ang resulta ay tuluyan nang naglaglagan ng luha sa aking mga mata. Umiiyak na nabitawan ko ang PT nang makitang positive yon. Buntis ako. Pangatlong araw na akong nagkukulong dito sa aking silid. Hindi ako gumagamit ng cellphone dahil ayoko muna ng istorbo. Bahala na rin si Adam kung tinanggal niya na ako sa trabaho. Tutal, ayaw ko na rin siyang makita pa. Hindi naman sa sinisisi ko siya. Ayoko lang talaga na malaman niyang kalagayan ko. At baka totohanin niya pang sinabi niya noon. At iyon ang ayaw kong mangyari. Wala kaming nararamdaman sa isa't isa. Kaya't bakit niya ako pananagutan? Kung pananagutan niya ako, ibig sabihin ay magpapakasal kami? Hindi pwede. Hindi ko siya gusto. Alauna ng hapon nang mapagpasyahan kong umuwi kila mama. Kailangan nilang malaman ang kalagayan ko. Habang maaga pa'y dapat na nilang malaman. Tila pinaglalaruan ako ng tadhana. Dahil nang makarating ako sa bahay ay saktong naroroon din si Papa. Nagsusolong anak nila ako. Kaya't nang magpasya na akong bumukod ay sila na lang dalawa ni Mamang naiwan sa bahay namin. Oh, ay ano nga ba yung sasabihin mo kamo? Tanong ni Mama. Katatapos lang naming magmerienda at magkamustahan. At ngayon ngang ipinaalala ni Mama ang dahilan kung bakit ko sila pinuntahan, ay muli na naman akong kinabahan. Hindi naman ako natatakot na magalit sila. Ang inaalala ko ay kung paanong sasabihin sa kanila kung sinong ama nitong dinadala ko. Abay, bakit parang kinakabahan ka yata, Angelina? Abay, mag-aasawa na bang prinsesa namin? Pagbibiro ni Papa na sinabayan pa ng pagtawa. Mahina naman siyang pinalo ni Mama. Huwag kang magbiro ng ganyan. Abay, wala pa nga siyang ipinakikilalang manliligaw sa atin Asawa na agad ang iniisip mo. Saway ni Mama. Pagkuway muli akong binalingan. Ano
Ano nga yung sasabihin mo, anak? Bakit bigla ka yatang namutla? Kasi po, mariin kong nakagat ang labi ko. Papaano ko bang sasabihin nang hindi sila magugulat? Ay, bahala na nga. Tinignan ko muna sila isa-isa bago lakas loob na nagsalita. Buntis po ako, ma. Ano? Halos magkapanabay na tanong nila. Ano bang klaseng joke yan, anak? Tanong ni mama na halatang sobrang nagulat. Sinong ama niyan? Seryoso namang tanong ni papa. Muli kong nakagat ang labi ko. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Seryoso ka ba dyan, Pang? Hindi mo man lang itatanong kung nagbibiro lang ba ang anak natin? Palatak ni mama sa kanya. Hindi na, dahil alam kong hindi magbibiro ng ganyan si Angeline. Seryoso pa rin si papa nang muli akong tingnan. Sino ang ama ng dinadala mo, Angeline? Mahina ngunit matigas niyang tanong. Naiiyak akong nagbaba ng tingin. Hindi ko kayang salubungin ang mga tingin nila. Angeline, tinatanong kita. I'm the father, sir. Nanigas ako sa aking kinatatayuan nang marinig ang baritonong boses na iyon na nagmumula sa bukas naming pintuan. Kahit hindi ko man tignan ay alam ko kung sino yon. Ikaw? Bakas ang matinding gulat sa boses ni mama. Ikaw ang amo ng aking anak ka. Papaanong ikaw? Tanong naman ni papa. Matigas pa rin ang boses at kulang na lang isugurin si Adam. And yes, it's Adam. Nang mag-angat ako ng mukha at tumingin sa gawin niya ay muntikan pa akong mapasinghap nang magtama ang paningin namin. Adam, yun lang ang lumabas sa aking bibig. Hindi ko magawang alisin ang tingin ko sa kanya dahil hindi ko maintindihan kung bakit tila yata na-miss ko siyang makita. At naguguluhan pa rin ako kung bakit at anong ginagawa niya rito. May relasyon kayo ng aking anak? Patuloy si Papa sa pagtatanong. Wala po kaming relasyon, sir. Kalmado pa rin tugon ni Adam. Nakatayo lang ito sa may pintuan at tila hindi man lang natatakot sa nakikitang galit sa aking ama. Pero kahit ganun ay mababakas pa rin ang paggalang niya kay Papa. Ano? Tinatarantado mo ba ako? Hoy bata, kahit mayaman at boss ka pa nitong anak ko, hindi ako magdadalawang isip na ipakulong ka. Kaagad akong napatayo ng akmang susugurin ni Papa si Adam. Papa, tama na po. Hinawakan ko sa braso si Papa upang pakalmahin. May relasyon po kami ni Sir Adam. Matagal na po. Pasensya na po kung hindi ko agad nasabi sa inyo ni Mama. Sambit ko sa mahinang boses, pero alam kong narinig nila. Pero bakit sabi ng lalaki yun wala kayong relasyon? Pasensya na po. Ako po kasing nagsabi kay Adam na ilihim muna namin eh. Tugon ko. Nang tignan ko si Adam, ay nakataas ang isang kilay niya sa akin. Pinandilatan ko naman siya ng mata at sinenyasan na sumang-ayon na lang sa akin. Nang marinig naman yun ni Papa ay kumalma na siya. Hinigit na rin siya ni Mama para muling maupo. Gusto kong makausap ang magulang mo ngayon na mismo. Akala ko'y titigil na si Papa. Kaya ganun na lang ang pamimilog ng mga mata ko nang marinig ang sinabi niya. Akmang tututol pa ako nang magsalita si Adam. Parating na po si Mama. Maya-maya lang ay nandito na po yun. Prenteng tugon nito. Tila wala lang sa kanya ang mga nangyayari. Samantalang ako ay parang aatakihin sa puso sa mga nangyayari. Nang tuluyan ng kumalma si Papa, ay hinigit ko saglit sa labas si Adam para singhalan. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nandito? Nakapamewang na tanong ko. Wala na akong pakialam kung magalit siya. Dahil galit din naman ako. Ilang araw ka nang hindi pumapasok. Hindi rin kita makontak. Kaya pinuntahan na kita sa apartment mo. Para lang magtaka na wala ka na pala dun. Kaya dito ako dumiretso sa inyo. Bagamat patag ang boses nito'y mariin namang nakatingin sa akin. And you're pregnant. Kung hindi ba ako nagpunta dito ay may balak kang sabihin sa akin ang tungkol dyan? Napapasong nag-iwas ako ng tingin. Sinabi ko na sa iyo na hindi mo naman ako kailangang panagutan. At sinong lalaking ipakikilala mo sa magulang mo na ama niyan? Si Peter ba?
Napakunot ang noo ko nang mahimigan ng galit sa boses niya. Nagtataka ko siyang tinignan. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maunawaan kung bakit parang ang laki yata ng galit niya kay Peter. At bakit naman nadamay dito si Peter? Tsaka, bakit ko naman siya isasama sa sitwasyong wala naman siyang kinalaman? Tsk! He sarcastically chuckled. If you only know. Ha? Naguguluhang tinignan ko siya. Bumalik na tayo sa loob. Maya-maya lang din ay nandito na si Mama. Hindi na ako nakaangal nang hawakan niya ako sa braso at igiya papasok sa loob. Pero bago pa man kami tuluyang makapasok sa loob, ay may isang bagay pa siyang sinabi na tumatak sa isipan ko. Magpapakasal tayo sa lalong madaling panahon at bibigyan natin ng isang masayang pamilya ang anak natin. Napapailing na lamang ako kapag naiisip yon. Dahil paano namin bibigyan ng masayang pamilya ang anak namin kung hindi naman kami nagmamahalan? Naniniwala akong hindi masaya ang loob ng tahanan kung walang pagmamahalan. Kaya't malabo ang gusto niyang mangyari. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Matapos ang naging paghaharap nila Mama, Papa at Tita Leia ay napagkasunduan nila na sumama na ako sa bahay ni Idam. Nagkasundo na rin sila na maikasal kami bago mag-end of the month. At ako na may-ari ng aking katawan ay walang magawa kung hindi ang sumang-ayon sa kagustuhan nila dahil sa maraming dahilan. Una na ron ay ang ayaw kong alisin ang nakikitang galak sa mga mata nila Mama. Alam kong excited na sila dahil noon pa man ay palagi na nila akong kinukumbinsi na makipagrelasyon. Pangalawa, ayoko na silang biguin pa. Alam ko na kahit hindi nila sabihin ay na-disappoint sila nang sabihin kong buntis ako. Maswerte lang talaga ako dahil hindi sila nagpakagalit ng todo. Nagawa pa nga nila akong ihabilin kay Adam. Pinagbantaan din ni Papa si Adam na wag akong sasaktan. Sa may kalakihang bahay sa dulo ng bayan ng Kalapan ako dinala ni Adam. Malawak ang bakura na napupuno ng iba't ibang klase ng pananim. Ang bahay na gawa sa bato ay merong 2 palapag. Dahil nasa probinsya kami kaya lang hapkong sariwang hangin. Manang Odette, pakidala naman po ito sa magiging silid ni Angeline. Salamat po. Utos ni Adam sa medyo may edad ng katiwala na siyang sumalubong sa amin. O sige po sir. Nang makaalis ang katiwalay na iwan kaming dalawa sa malawak na salas. From now on, ito na ang magiging tahanan mo at nang magiging anak natin. Seryosong sambit niya. Saglit ko naman siyang nilingon bago marahang tumango. Okay. Dahil nakakailang ang kanyang mga tingin ay inaliw ko na lamang ang sarili sa pagmamasid sa paligid. Not bad. Malayo sa bayan, malayo sa ingay at sariwa ang hangin. Mabuting lugar para sa aming anak. Kapag naikasal na tayo, hindi ka na rin pwedeng magtrabaho. Dito ka na lamang sa bahay kasama si Manang. Ha? Hindi makapaniwalang nilingon ko siya. Hindi pwede yun. Kailangan kong magtrabaho. Mariing tutol ko. At hindi porket pumayag akong maikasal sa'yo ay pwede mo na akong diktahan. Pakakasalan lang kita para sa bata. Dagdag ko. Hindi ko alam kung tama bang nakita kong pagdaan ng kirot sa kanyang mata. Dahil saglit lamang yun at nawala rin. Very wrong, Angeline. Matigas na saad niya. Nang humakbang siyang palapit sa akin ay kaagad akong napaatras. Dahil simula nang pumayag kang magpakasal sa akin, binigyan mo na rin ako ng karapatan na masunod sa relasyon natin. Kaya kapag sinabi kong hindi ka magtatrabaho at dito ka lang sa bahay, ay susundin mo ko. Dahil kung hindi, at kung hindi ano? Naiinis na tanong ko. Muntikan ko nang makalimutan. Si Ada Montesilio nga pala itong kaharap ko. Ang amo kong bossy na gusto'y palaging susundin ko agad ang utos niya. Ha? Akala ko pa naman ay bumait na siya. Saglit naman siyang natigilan. Pagkuway matiim akong tinitigan. Itatali talaga kita, Angeline. Itatali kita sa ating silid para hindi ka makalabas. Nababaliw ka na. Malakas kong palatak. Hindi mo pwedeng gawin yan. Kita kong pag-igting ng kanyang mga panga. Inisang hakbang niyang pagitan namin at nang makalapit sa akin, ay walang pasabi niyang ipinulupot ang braso sa aking bewang.
Namimilog sa gulat na naituon ko ang dalawa kong kamay sa malalapad niyang dibdib. Try me, Angeline. Kilala mo ko. Lahat ng sinasabi ko ginagawa ko. Saad niya. Lahat naman ng tapang ko kanina ay tila bulang naglaho nang maramdaman ang init ng katawan niya. Pagkalipas ng 2 linggo ay natuloy din ang kasal namin ni Adam. Ang inaakala kong lihim at kami-kami lang ang nakakaalam ay hindi nangyari. Dahil sa malaking simbahan kami kinasal. Sa harap ng maraming tao. Karamihan pa sa mga imbitado sa aming kasal ay pawang mga negosyante. Kaya't buong oras ay halos hindi ako makahinga. Mabuti na lang at hindi ako iniiwan ni Adam. Kada may lalapit sa aming bisita ay hindi niya binibitawan ang aking kamay. Tila ba nararamdaman niya na hindi ako komportable sa mga taong lumalapit at bumabati sa amin. Are you okay? Gusto mo bang magpahinga na muna? Nag-aalalang tanong ni Adam. Hawak niya pa rin ang kamay ko. At kahit gusto kong bawiin ang aking kamay ay hindi ko magawa. Dahil alam ko, kahit papano gumagaan ang pakiramdam ko sa init ng palad niya. Ayos lang ako. Hindi makatinging tugon ko. Kanina pa kasi ako naiilang sa mga titig niya. Kung matignan niya ako ay para bang ayaw niya akong mawala sa paningin niya. At para bang sinasabi ng mga mata niya na ako ng pinakamagandang babaeng nasilayan niya. Pasensya na kung hindi ka komportable sa mga taong inimbita ko Gusto ko lang kasi na malaman nilang lahat na naikasal na ako sa'yo. Gusto ko na kapag makikita ka nila, maaalala agad nila na ikinasal ka na at asawa na kita. Gusto kong malaman ng lahat para hindi na sila magkaroon ng lakas ng loob na lapitan ka pa. Ha? Nangungunot ang noo ko sa narinig. Naguguluhang tinignan ko siya. But this time ay siya naman ang umiwas. Maliit siyang ngumiti. Pagkuwan ay umiling. Pupunta lang ako saglit sa CR. Pagbalik ko, uuwi na tayo. Anya bago tumayo. Napasingha pa ako nang mabilis niya akong halikan sa pisngi bago umalis. Wala tuloy sa sariling nasapo ko ang aking pisngi. Feeling ko hanggang ngayon ay nakadikit pa rin ang kanyang labi sa akin. Ay, bakit ba ganitong nararamdaman ko? Bakit ba parang aatakihin ako? Masigit pa naman sa halikang nagawa namin pero bakit parang kinikilig yata ako? Sa naisip ay kaagad kong naipilig ang ulo ko. Kulang na lang isampalin kong sarili ko dahil bigla akong kinilabutan. No, hindi ako maaaring ma-inlove sa kanya. Angeline. Saka lang ako bumalik sa wisyo nang marinig si Peter. Nakangiti siyang nakatayo sa aking harapan. Congrats and best wishes. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na ikinasal ka kay Sir Adam. Salamat. Nakangiti ko ring tugon. At paunti-unti ko na ring tinatanggap na talo na ako. Na hanggang magkaibigan na lang talaga tayo. Unti-unting napawi ang ngiti ko sa tinuran niya. Peter. Kasalanan ko rin naman dahil napakatorpe ko. Kung sana, noon pa lang ay naglakas loob na akong magtapat sa'yo at ligawan ka. Baka sakaling nagkaroon ng pag-asa. Napaigdad ako sa kinatatayuan nang lapitan niya ako at hawakan ng kamay ko. Mabuti na lamang at busy ang mga bisita at wala namang nakakapansin sa amin. Pero hindi yun ang iniisip ko kung hindi si Adam. Baka bumalik na siya at makita pa kami. Ano na lang bang iisipin niya sa akin? Bumalik ang tingin ko kay Peter. Hawak niya pa rin ang kamay ko habang malamlam ang mga mata. But I'm happy. I know Sir Adam. Alam kong hindi ka niya sasaktan. Kaya hiling ko na sana'y maging masaya ang pagsasama niyo. Pilit akong napangiti sa sinabi niya. Akma pa akong iimik nang may nagsalita sa aking likuran. Let go of my wife, Mr. Cruz. Mahina ngunit maotoridad na utos ni Adam. Naramdaman ko rin ang mabilis niyang paglapit sa akin. Kaya't agad akong tumayo't binawi ang kamay mula kay Peter. Easy, sir. Binabati ko lang naman si Angeline. Kailangan talaga hawak ang kamay niya? Matigas pa rin ang boses nito. Puno ng panganib. Adam, pwede na ba tayong umuwi? Singit ko sa kanila bago hinarap si Peter. O sige na Peter, salamat sa pagpunta Ngumiti lang ang lalaki bago nagpaalam sa amin. Nang tignan ko naman si Adam, ay madilim pa rin ang mukha nito na
nakahabol ng tingin sa papalayong lalaki. Parang gusto pa nitong habulin at pagsasapakin. Nang maramdaman niyang nakatingin ako sa kanya, ay ako naman ang tinignan niya. Saglit lang akong nawala, Angeline. Bagamat patag ang boses ay nahihimigan pa rin ang inis sa tono niya, ngunit wala nang galit doon. Sa halip na patulan siya ay masuyo ko na lamang na hinawakan ng kanyang kamay. Umuwi na tayo, nahihilo na ako eh. Bigla naman ang paglambot ng ekspresyon ng mukha niya, na puno ng pag-aalala ang mga mata niya. Then, let's go home, honey. Malambing na saad niya. Ang ina-expect ko ay sa kamay niya ako hahawakan, kaya't gano'n na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang buhatin niya ako ng pangkasal. Walang kahirap-hirap na naglakad siya at nagpaalam sa mga bisita namin, habang buhat-buhat ako. Nakangiti pa siya at mukhang proud pa sa ginagawa. Habang ako ay kulang na lang ay isiksik ang mukha ko sa dibdib niya dahil sa sobrang hiya. Mahigpit din ang pagkakapulupot ng braso ko sa batok niya dahil natatakot ako na baka mabitawan niya ako. Relax, honey. I'm not gonna let you go. Mahina ngunit malambing na wika niya. At hindi ko malaman kung bakit tila kinikilig na naman ako. At bakit ba parang ang sarap marinig ang salitang honey. Mahina ako naman siyang hinampas sa dibdib ng sa wakas ay makalabas kami sa kumpulan ng mga bisita. Honey ka dyan, ibaba mo na nga ako. Kunway inis na sambit ko upang pagtakpan ang kilig na nararamdaman ko. Malapit na tayo sa kotse. Anya, patuloy pa rin sa matikas na paglalakad. Ang alam ko ay mabigat na ako, lalo na't simula nang magbuntis ay lumakas din akong kumain. Kaya for sure dumoble ang bigat ko kaya't nakapagtataka na hindi man lang siya nangangalay na buhatin ako. Hanggang sa makarating sa kotse at maipasok ako doon ng marahan, ay palaisipan pa rin sa akin kung paano niya nagawa nang walang kahirap-hirap yun. Ni hindi rin ako nasaktan. Ganun ba siya kalakas? Sa bagay, sa laki nga naman ng katawan niya. Bakit binuhat mo pa ako kanina? Nakakahiya. Sambit ko. Ano namang nakakahiya doon? Balik tanong niya na sa dinadaanan namin nakafocus ang tingin. Kasalukuyan na siyang nagmamaneho at hindi ko naman maintindihan kung bakit naaaliw akong pagmasdan siya. Napakagwapo niya. Bagay na bagay sa kanyang pagmamaneho ng napakagandang kotse. Asawa kita, kaya kahit halikan kita sa harapan ng maraming tao, wala namang nakakahiya. Mas nakakahiya yung hinayaan mong hawakan ng lalaki yun ng kamay mo. Mahina akong napapalatak. So hindi pa pala siya tapos kay Peter. Wala namang ginagawang masama si Peter. Ipagtanggol mo pa. Kita ko ang pagdiin ng hawak niya sa manibela. Tila ba lahat ng galit ay doon na ibinunton. Saglit akong natigilan. Hindi ko alam kung dapat ba naming pagtalunan ng bagay na yon. Lalo na't katatapos lang ng kasal namin. I'm sorry for raising my voice. Maya-maya ay wika niya sa mababang tono. Inabot ng isang kamay niya ang kamay ko at pagkuwan ay marahan yung pinisil. Nilingon din niya ako saglit para ngitian. Hindi dapat natin pinagtatalunan ng ganung bagay. I'm sorry. Mukhang sincere naman siya sa paghingi ng tawad. Tuloy ay lalo akong na-guilty. Siya pa talagang humingi ng tawad. Samantalang ako yung may kasalanan. Dahil hinayaan ko naman talagang hawakan ni Peter ang kamay ko. No, ako dapat ang mag-sorry. Pasensya na hindi na mauulit. Yun ay huli. Mas lalong lumawak ang pagkakangiti niya. Hanggang sa makarating kami sa bahay, ay hindi niya binibitawan pa ang aking kamay. Dahil sa unang gabi namin ngayon bilang mag-asawa, ay hindi ko maiwasang kabahan. Magkasama na rin kami ngayon sa isang silid at magtatabi na kami sa kama. Kaya ko ba? Hinawakan kong kumakabog kong dibdib. Nasa banyo pa si Idam, habang ako'y nakaharap dito sa salamin at sinusuklay ang aking buhok. Nang bumukas ang pinto ng banyo ay kaagad kong nasamyong mabangong amoy ni Idam. Hindi ko tuloy mapigilan ang sariling lingunin siya. And there he was. Naglalakad palapit sa akin. May hawak na towel na ikinukuskos sa kanyang basapang buhok. At tanging boxer shorts lamang ang suot kaya't kitang-kita kong magandang hubog ng katawan. Shocks!
Mariin akong napalunok. Parang kay sarap niyang sugurin ng yakap at paghahalikan ng buong katawan. Gustong gusto ko rin ang amoy niya. Hindi ka pa natutulog? Tila nahulog ako sa masarap na panaginip nang magsalita siya. Nasa harapan ko na rin pala siya at siya na mismong nagsusuklay sa akin. Hindi pa ako inaantok. Mauna ka na siguro. Nakatingin siya sa akin mula sa salamin, kaya't hindi ko na malaman kung saan ibabaling ang paningin. Hindi ko kayang salubungin ang mga tingin niya dahil baka tuluyan na akong matunaw. Makakasama kay baby ang pagpupuyat, Angeline. Sambit niya. Mababa't malambing pa rin ang tono. Malayong malayo sa Adam na nakasama ko noon sa trabaho na palaging masungit, salubong ang kilay at galit. Kasi nagbaba ako ng muka. Hindi ko alam kung papaanong sasabihin sa kanya na hindi ako sanay na matulog ng may katabi. Bata pa lang ako ay sinanay na ako nila mama na matulog ng mag-isa. Kaya iyon, lalo na't lalaki siya. Baka hindi talaga ako makatulog. Don't worry kung hindi ka sanay ng may katabi. Sa sofa na lang ako matutulog. Buhat sa narinig ay manghang nag-angat ako ng mukha. Dahilan para magtama ang mata namin. Okay lang ba? Matamis siyang ngumiti. Pagkuha na ipinagpatuloy ang pagsusuklay sa akin. Okay lang, as long as kung komportable ka. Dahil sa narinig, ay tuluyan na rin akong napangiti. Hindi ko inaasahan na makikita ko ang ganitong side ni Adam. Ang akala ko ay matutulad kami doon sa mga nababasa ko na after ikasal, ay aalis ang lalaki at hahanap ng ibang babae. Inaasahan ko rin ang gagawin niyang cold treatment sa akin. Pero lahat yon ay hindi nangyari. Sa halip, ibang Adam ang kasama ko ngayon. Ang Adam na palaging kinekwento ni Mama Lea na mabait, mapagmahal at maalaga. Salamat Adam, matutulog na ako kung ganun. Kaagad na akong tumayo. Akmang tatalikuran ko na rin siya nang pigilan niya ako sa braso. Angeline. Nagtatakang nilingon ko siya. O bakit? Matagal na tinitigan niya ako. Tila hinihimigan pang sarili kung dapat ba niyang sabihin ang nilalaman ng isipan. Napag-isip-isip ko na bakit hindi natin bigyan ng chance tong kasal natin? Ha? Feeling ko ay nabingi ako sa sinabi niya. Let's give a chance to this marriage. Malay mo naman mag-work at hindi lang para sa bata. Kung hindi para na rin sa ating dalawa. I mean, we're both single nung ikasal tayo. Saad niya? Ang mga matay nangungusap. Seryoso ka ba? Paglilinaw ko. Gusto ko lang makasigurado kung sigurado ba talaga siya. Kasi kung sigurado talaga siya, hindi ako matatakot na sumugal. Lalo na ngayon na nakikita ko na ang totoong siya. Siguro naman ay hindi siya mahirap mahalin. Seryoso ko. Simula nung gabing may nangyari sa atin, inihanda ko ng sarili ko para dito. Alam kong sa'yo na ako pakakasal and I think hindi ka naman mahirap mahalin. Gumuhit ang ngiti sa aking labi. Kung ganon, pumapayag ako. Hayaan mong pag-aralan nating mahalin ang isa't isa. Ang kaninang nangungusap na mga matay na palitan ng paggislap. Hindi makapaniwalang tinignan niya ako at nang makasiguradong seryoso ko sa sinabi, ay mabilis niyang tinawid ang pagitan namin bago ako mahigpit na niyakap. Salamat Angeline, pangako hindi ka magsisisi. Buong puso ko naman yung tinugon. Sana nga Adam, sana hindi masayang pagsugal ko ng puso ko sa'yo. Sa pagdaan ng mga araw, linggo at buwan, sa aming pagsasama ni Adam ay masasabi kong consistent siya sa pagpapatunay ng kanyang sarili sa akin. Gentleman, sweet and caring siya pagdating sa akin, sa amin ni baby. Kaya kahit lumalaki ng aking siya na hindi ako masyadong nahihirapan dahil palagi siyang nakaagapay sa akin. Weekly rin kung bisitahin ako nila Mama Lea, pati na rin sila Mama na mas excited pa yata sa akin ng mga anak ko. At ngayong dumating na ang aking kabuanan ay sari-saring emosyon ang nararamdaman ko. Ninenervyos ako dahil baka hindi ko kayanin. But at the same time, masaya ako dahil konting araw na lamang ay masisilayan na namin ang anghel namin ni Adam. And speaking of Adam,
Kasalukuyan akong papunta sa opisina niya ngayon para dalhan siya ng lunch. Surprise visit ang gagawin kong ito. Since ayaw niya na nga akong payagan na maglalabas ng bahay dahil nga baka raw sa labas ng bahay pa ako manganak. Mabuti na lang at napilit kong family driver na payagan ako. Pakihintay na lang po ako dito, Manong Ogie. Sambit ko sa driver nang huminto kami sa parking lot. Ma'am, sigurado po ba kayo? Baka po magalit si Sir Idam. Ibang klase po kasi yun magalit eh. Nangangambang tanong ng matanda. Akong bahala sa inyo, Manong. Marahan ko siyang tinapik sa balikat bago lumabas ng sasakyan. Dala-dala ang lunchbox na tinungo ko ang mataas na gusali. At dahil kilala na ako ng mga tao doon, kaya't hindi na ako nahirapan pang pumasok. Marami rin akong nakasalubong ng mga dati kong coworkers at halos lahat sila'y tuwang-tuwa nang makita ko. Hinayaan ko rin sila na haplusin ang bilugan ko ng tiyan. Papunta na ako sa elevator nang maisipan kong dumaan saglit sa pantry. Ganitong oras kasi naroroon sila Julie. Pero bago pa man ako makapasok doon, ay may naulinigan na akong mahihinang boses na tila'y nagtatalo. Malapit ang mga anak si Angeline, pero hanggang ngayon naduduwag ka pa rin na umamin sa kanya. Mahinang boses na nagmumula kay Beverly. Duwag na akong duwag pero hindi ko maatim na tuluyan siyang magalit sa akin. Hirap na nga akong tanggapin na hindi siya napunta sa akin eh. Paano ko pa kaya matatanggap ang pagkamuhi niya? Bakas naman ang paghihirap sa boses ni Peter. Nangunot naman ang noo ko dahil sa pagtataka. Dahil ano nga bang pinag-uusapan nila? At bakit iniisip ni Peter na magagalit ako? Nang sumilip ako sa nakabukas sa pinto, ay kitang-kita kong malaking pagbabago sa itsura ng lalaki. Tila ba may malaking problema itong dinadala. Malayong malayo sa Peter na nakasama ko noon. Kasama nito sa loob sila Beverly na, bagamat bakas ang awa para sa lalaki, ay hindi naman maitatago ang pagkainis. Magagalit talaga si Angeline, no? Bakit? Sino bang matutuwa sa ginawa mo? Pero kilala naman natin yun. Mabait siyang tao. Kaya't alam kong mapapatawad ka pa niya. Kaya sabihin mo na ng mas maaga kaysa sa iba pa niya malaman. Pamimilit ni Beverly. At dahil gulong-gulo na ako sa pinag-uusapan nila, kaya tuluyan na akong pumasok at nagpakita sa kanila. Ano bang kailangan niyang sabihin, Bev? Tanong ko na ikinagulat nilang dalawa. Lalo na si Peter na dinaig pang nakakita ng multo. Nagkatinginan mo ng mga ito. Pagkuhan ay nagpaalam na sa amin si Bev. Kaya't kami nalang dalawang naiwan sa pantry. Angeline, nang akmang lalapit siya'y umatras na ako. Pinanatili kong matigas ang ekspresyon ko. Nagmamadali ako, Peter. Huwag mong sayangin ang oras ko. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Galit na wika ko. Sorry. Mahina akong napasinghap nang bigla siyang umiyak. Pero hindi ako nagpatinag. Bakit ba pakiramdam ko ay may malaki siyang kasalanan sa akin? I'm sorry. Pinagsisisihan kong ginawa ko ng gabing yun. Ako ang dahilan kung bakit nasa ganyan kang sitwasyon. Nilagyan ko kasi ng drug yung tubig na pinainom ko sa iyo eh. Pero maniwala ka. Pinagsisisihan ko rin agad kaya't umalis ako saglit. Pero nung bumalik ako, nakita kong kasama mo na si Sir Idam. Hindi ko na kayo hinabol pa eh. Dahil alam ko namang ligtas ka sa kanya. Kulang na lang ay matumba ako dahil sa labis na panghihina. Hindi makapaniwalang tinitignan ko siya. So all this time, hindi talaga ginusto ni Idam ang nangyari. Ngayon lang din bumalik sa alaala ko ang pangyayari ng gabing yun. Kung papaano kong inakit at kinulit si Idam na makipagsiping sa akin. Kaya pala kakaiba ang nararamdaman ko ng gabing yun. Yun ay dahil sa lalaking kaharap ko ngayon. Ikaw? Matalim ko siyang tinitigan. Gustuhin ko man siyang sugurin at saktan ay hindi ko ginawa. Ayokong ubusin ang lakas ko sa kanya. I'm sorry, patawarin mo ko. Huwag ka nang umasa na mapapatawad kita, Peter. At lalong huwag ka ring umasa na makakalimutan kong ginawa mo. Kinamumuhian kita. Yun lamang at tinalikuran ko na siya. Kahit nangihina pa rin mula sa nalaman ay nagtuloy pa rin ako kay Idam. Sa lalaking nagligtas sa akin ng gabing yun. Kung hindi dahil sa kanya, ay baka si Peter ang pinakasalan ko at naging ama ng anak ko na hindi ko kayang ma-imagine. Dahil kahit ilang ulit ko mang itanggi,
Alam kong si Adam lang nakikita kong makakasama ko sa future ko. Si Adam lang ang gusto kong makasama habang buhay at maging ama ng mga anak ko. At ngayon ay malinaw na sa akin kung bakit gano'n na lang ang galit niya kapag nakikita niya akong kausap si Peter. May dahilan naman pala siya. Pero ang tanong, bakit hindi niya sinabi sa akin? Adam! Tawag ko sa pangalan niya pagkabukas ko pa lamang ng pinto ng kanyang opisina. Gulat namang napatayo siya nang makita ko. Angeline, anong ginagawa mo rito? Masungit na tanong niya. Pero sa halip na pansinin ang kanyang pagsusungit, ay para akong tangang napangiti and at the same time ay napapaiyak. Ewan ba, kahit kakakita ko lang sa kanya kaninang umagay pakiramdam ko, sobrang miss ko na agad siya. Adam! Emosyonal na sinugod ko siya ng mahigpit na yakap. Bagaman nagtataka siya ay nararamdaman ko pa rin ang pagtugon niya sa yakap ko na siyang lalo kong ikinaiyak. I'm so emotional right now. Ngayon ko lang napagtanto, sobrang laki ng nagawa niya para sa akin. Hey, why are you crying? Sino nagpaiyak sa'yo? Nag-aalalang tanong niya. Marahan niyang pinunasan ng aking mukha bago yun ikinulong sa dalawa niyang kamay. Why? Why are you crying, honey? Wala. Umiiling ako. Nakangiti pero tuloy pa rin ang pag-agos ng luha ko. At hindi yun dahil sa lungkot, kung hindi dahil sa saya. Napupuno ng kasiyahan ang puso ko dahil sa wakas, ngayon ay maaamin ko na rin ang totoo kong nararamdaman. Hey, you're making me worried. Tell me, what happened? Hindi ako umimik. Tumingkayad lang ako upang gawaran siya ng malalim na halik sa labi. Saglit siyang natigilan. Bakas ng pagkagulat dahil ito ang unang beses na hinalikan ko siya na nasa matinong pag-iisip ako. Pero kalaunan ay tumugon din siya sa halik ko. Hinapit niya pa ako sa bewang upang mas palilimin ang halik. Humiwalay lang kami sa isa't isa nang malapit na kaming maubusan ng hangin. What's that for? Naguguluhan pero nakangiting tanong niya. I love you, Adam. Walang kagatol-gatol na sagot ko. Bigla namang naglaho ang ngiti niya at tilay nanigas sa kanyang kinatatayuan. What did you just say to me? Tanong niyang muli. Lumapit na ako sa kanya. Marahan kong hinawakan ang dalawang pisngi niya. Sabi ko, mahal kita. Mahal na kita, Adam. Ako ba? Natutunan mo na rin ba akong mahalin? Matagal siyang natigilan kaya't hindi ko maiwasang kabahan. Dahil paano kung napagod na pala siya sa akin? Paano kung sa tagal naming magkasama ay hindi niya pala ako natutunang mahalin? Mas nauna kitang minahal, Angeline. Unang tapak mo pa lang sa opisinang to. Minahal na kita. At sa araw-araw kitang nakakasama, mas lalo kitang minamahal. At hanggang ngayon na dinadala mo ng anak natin, mas sobra pa kitang minamahal. Idam? Ako naman ngayon ang tila na wala ng dila. Naiiyak at hindi makapaniwalang tinignan ko siya. Totoo yun. At wag mo nang itanong kung bakit hindi ko na ipaparamdam sa'yo dahil ayokong mailang ka. Kaya ginawa kong lahat para hindi mo ako magustuhan. Pero hindi ko pala kayang tuluyan mo kong kamuhian. Kaya nung gabing akitin mo ko ay pinatulan na kita. Kahit hindi ko dapat ginawa. Alam kong nasa impluwensya ka ng alak. Hindi na rin ako gumamit ng kahit anong proteksyon dahil plano ko nang buntisin ka para wala ka nang kawala pa sa akin. Pilyo ka talaga? Sa haba ng sinabi niyang yun ay iyon lamang ang nasabi ko. Mahal mo naman. Anya, nagyayabang pa. Talaga naman, mahal na mahal. At muli, hinayaan kong halikan niya ako ng mas malalim pa kesa kanina. Third person's point of view. Makalipas ang 2 linggo ay maririnig na sa mansyon ng mga Montesillo ang nahihirapang mga daing ni Angeline. Nagkasundo kasing mag-asawa na sa kanilang bahay na siya manganganak. Kaya ng mga oras na yun ay kapwang nasa labas sila Adam, pati na rin ang ama ni Angeline. Sa loob naman ng silid ay ang isang doktor, midwife, at ang kanyang mama at biyanan na kanina pang nakasuporta sa kanya.
Isang iri pa, Mrs. Montesilio. Nakikita ko ng ulo ng baby. Saad ng midwife. At muli ay malakas na umiri si Angeline. Dinig na dinig yun ni Adam na hindi mapakali. Pauli-uli. Umiiyak sa pinaghalong excitement at nervyos habang umuusal ng panalangin na sana ay maging ligtas ang kanyang mag-ina. Relax, iho. Makakaraos din ang mag-ina mo. Wika ng kanyang biyana na marahan pa siyang tinapik sa balikat. Kasunod ng huling iri ni Angeline ay ang malakas na pag-iyak ng sanggol. Congratulations! It's a baby boy! Masayang wika ng midwife. Gulat at tuwang-tuwa naman ang lahat sa sorpresang yon. Hindi nila yun alam dahil nang magpa-ultrasound si Angeline ay itinago niya ang resulta ng ultrasound dahil nga gusto niyang sorpresahin ng mga ito, pati na rin ang butihing asawa. May prinsipe ka na, Ida! Akmang papasok na si Adam sa silid nang muling dumaing sa sakit si Angeline. At nang tingnan niyo ng midwife, ay namilog ang mata nito sa gulat nang makakita pa siya ng isa pang ulo ng bata. Ah! Malakas na pag-iri ni Angeline. Meron pang isa! It's a twin! Sigaw ng midwife. Gulat naman ang mga tao doon, lalo na si Adam, dahil wala silang kaalam-alam doon. Kambal ang anak ko? Tanong ni Adam na hindi na napigilang pumasok sa loob. Lumabas ka nga muna, anak. Saway dito ng ina. No, dito lang ako sa tabi ng asawa ko. Pagmamatigas nito. Wala na rin silang nagawa pa doon. Basang-basa na ng pawis si Angeline nang muling umiri. At sa huli ay muli nilang narinig ang malakas sa pag-iyak ng sanggol. It's a girl! Sambit ng midwife. Congratulations to your twin, Mr. and Mrs. Montesilio. Kulang na lang ay magtatalon sa tuwa ang mga tao sa loob ng silid na yon. Samantala, kahit nahihirapan ay nagawa pa rin makangiti ni Angeline dahil sa wakas, maayos niyang naisilang ang kanyang mga anak at sa wakas ay mabubuo ng pinangarap niyang masayang pamilya. Adam's point of view. Hindi maubos-ubos ang pagpatak ng aking luha at alam kong ito ay luha ng kaligayahan. Sino ba kasing mag-aakala na ang taong tulad ko ay bibigyan ng sobra pa sa sobrang blessings? To have a baby is a blessing, but to have a twins baby is so much blessing. At wala akong pakialam kahit kanina pa akong tinatawanan nila mama. Wala akong pakialam kahit magmukha akong bakla. Basta't iiyak ako. Iiyak ako dahil sa sobrang saya ko. Tahan na, honey. Baka umiyak din ang kambal. Malambing na wika ni Angeline. Ang kambal ay nasa kunat kasalukuyang natutulog. Kaya naman muli ko siyang nasolo. I'm sorry. I just can't help it. Sobrang saya ko. Salamat sa napakagandang regalo, honey. You don't know how much you make me happy. Buong puso kong sambit habang hawak ang kamay niya. At salamat din dahil ikaw ang naging ama nila, Adam. Sobrang saya ko din. Mahal na mahal kita, Angeline. Pangako, hindi ako mapapagod na alagaan at mahalin kayo ng mga anak natin. Matamis siyang ngumiti. Kapag kuwan ay masuyong hinaplos ang aking pisngi. Mahal na mahal ka rin namin ng kambal, Adam. At sa huli, dumukwang ako palapit sa kanya bago ko siya siniil ng malalim at puno ng pagmamahal na halik. Alam kong marami pa kaming pagdadaanan ni Angeline, pero naniniwala akong malalagpasan namin yon kasama ang aming kambal. Wakas.